Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we dive into the Kybalion. And the source is the book The Kybalion, a study of the Hermetic philosophy of ancient Egypt and Greece by the Three Initiates. Okay, pagbati sa iyo. Ngayon, medyo espesyal ang pag-uusapan natin. Oo nga isang sinaunang teksto. Tama, ang Kybalion. Mula raw to sa mga aral yung Hermetic philosophy ng sinaunang Ehipto at Gresya. Nakasentro kay Hermes Trismegistus. Yun, si Hermes, malaalamat na figure, di ba? Oo, grabe. Sinasabi nga, kasabayan pa raw ni Abraham. Tapos tinawag siyang guro ng mga guro. Parang sa raw yung pinakaugat ng maraming lihim na kaalaman. At yun yung mission natin ngayon. Silipin, himayin yung mga pangunahing ideya mula sa Kybalion. Kasi ang kwento, libu-libong taon daw tong tinago. Wow, libu-libong taon. Oo, at binasa lang sa bibig patungo sa tanga. Parang very exclusive. Sabi, eto raw yung susi para maintindihan ang universo, pati na rin ang sarili natin. So, tara, simulan natin. Sige, pero bago yon, importante sigurong inote muna na ayon mismo sa Kybalion, hindi raw siya naging relihiyon o sekta. Oo, mahalaga yan. Bakit kailangang itago ng ganong katagal at kasekreto? Magandang tanong. Kasi, may kasabihan nga mismo sa Kybalion. Ang mga labi ng karunungan ay nakatikom, maliban sa mga taing ngang handang umunawa. Para i-protect yung knowledge. Tama, para maprotektahan sa mga naiisip o hindi pa handa o baka gamitin sa mali. Kaya yung turo, from lip to ear lang talaga dati. Kung sinulat man, parang bilalot pa sa ibang lengguwahe. Tulad ng Alchemy, astrology, lalo na nung mga panahon ng delikado, yung may mga persecutions, para piling-pili lang talaga yung makakakuha ng tunay na kahulugan. okay, gets. At dito na papasok yung pinaka-highlight siguro. Ang Kybalion mismo, parang compilation ng mga aral na to. At yung puso nito, yung 7 prinsipyong hermetiko daw. Yun, yung 7, sila yung tinatawag ng magic key raw, susi sa lahat ng pinto ng templo ng kaalaman. Ano-ano nga ulit yung 7? Okay, eto sila. Una, mentalism. Pangalawa, correspondence. Pangatlo, vibration. Tapos, polarity, rhythm, cause and effect. At yung panghuli, gender. Wow, ang dami. Oo, medyo marami. Hindi natin siguro mabubusisi lahat ngayon, pero importante makita natin yung mga pinakapundasyon. Sige. Unahin natin yung una, mentalism. Sabi, the all is mind. The universe is mental. Ano to? Parang isip lang ang lahat? Ganun ba? Parang ganun nga yung premise niya. Sinasabi na ang buong realidad, itong universe natin, ay parang isang mental na creation lang, nilikha ng the all. The all. Ano tong the all? Diyos ba to? Hindi siya specific na Diyos ng isang relihiyon. Mas parang yung ultimong pinangmulan, yung substantial reality na nasa likod ng lahat, infinite, eternal, absolute. Hindi raw natin kayang lubusang ma-define o maintindihan, pero maihahalin tulad sa isang walang hanggang isip or spirit. Okay. So, kung mental creation lang ang universe, anong implikasyon nun? Malaki. Kasi kung ang pundasyon ng lahat ay isip, ibig sabihin meron tayong kakayahan na hubugin yung sarili nating realidad sa pamamagitan ng pagbabago sa isip natin. Interesting. Tapos, yung pangalawa, correspondence. As above, so below. As below, so above. Ito, naririnig ko na to dati. Oo, sikat yan. Ang ibig sabihin lang niyan, may pagtutugma, may pattern sa lahat ng antas. Mula sa pinakamaliit, yung micro, hanggang sa pinakamalaki, yung macro. Exactly. Mula sa atom hanggang sa galaxies, mula sa physical hanggang sa mental at spiritual planes. May connection daw lahat.
So kung pag-aaralan mo yung isang maliit na parte, Makakakuha ka ng clue tungkol sa kabuuan. Parang fractal. parang ganon, parang pag-aaral ng isang cell para maintindihan mo yung buong katawan. Yun yung idea ng correspondence. Okay. Tapos, vibration. Nothing rests, everything moves, everything vibrates. Ito, medyo sciencey pakinggan. Pero teka, pati ba itong lamesa? Nagva-vibrate? Akala ko solid to. Ayon sa prinsipyong to, oo. Lahat daw talaga ay gumagalaw, nagva-vibrate, mula sa pinaka-solid na materya hanggang sa energy, hanggang sa isip, hanggang sa spirit. Paano nangyari yon? Ang pagkakaiba lang daw ay nasa rate o bilis ng vibration. Yung mga bagay na akala natin di gumagalaw, sobrang bagal lang daw ng vibration nila, kaya parang fixed. Yung mga sobrang taas naman ng vibration, parang nawawala na sa perception natin. So lahat tayo, lahat ng bagay, may kanya-kanyang frequency. Okay, so kung ang universe ay mentalism, at lahat ay vibration, dito na ba pumapasok yung sinasabi nilang magic, yung mental transmutation? Sakto. Yan na yun. Ang mental transmutation or sining ng isip ay yung kakayahan daw na sadyaing baguhin ang sariling mental state. Yung mga emosyon natin, paniniwala. Oo, gamit yung pag-unawa sa mga prinsipyong to, lalo na yung mentalism at vibration. At dahil nga mental ang universe, yung pagbabago sa sarili mong isip, Pwedeng makaapekto sa labas. sa environment, yun ang sinasabi. Hindi yung parang magic na kontrolin mo yung iba, ha? Mas sa pagmaster ng sarili mong isip at vibration. Pag nagawa mo yun, dun daw nagkakaroon ng pagbabago sa karanasan mo ng realidad. Kaya pala importante din yung ibang principles, yung polarity. Oo, yung lahat daw ay may magkabilang dulo, pero isa lang talaga. Parang init at lamig, parehong temperatura lang, magkaiba lang ng degree. Tama, ganda ng example. Liwanag at dilim, pag-ibig at puot. Sinasabi ng polarity na magkabilang dulo lang ng isang bagay at pwede kang mag-shift ng polarity sa isip mo. At yung rhythm, yung parang pendulum. Yun naman yung natural na pag-ugoy ng lahat. May taas, may baba. May high tide, may low tide. May action, may reaction. Lahat daw sumusunod sa rhythm na yan. So, kung iipunin natin lahat to, ano yung pinaka-takeaway para sa atin, para sa'yo, na nakikinig? Siguro, ang pinapakita ng Kybalion at ng 7 prinsipyo ay isang framework. Isang paraang para tingnan ng universo bilang mental, konektado, laging gumagalaw, at may mga batas na sinusunod. Mga batas tulad ng polarity at rhythm. Oo, at ang pag-unawa sa mga batas na to, hindi para takasan natin yung realidad, kundi para mas magkaroon tayo ng kakayahan, ng agency na i-navigate yung sarili nating isip at mga karanasan. Para hindi lang tayo basta tinatangay. Exactly. Para maging mas master tayo ng sarili nating mental world. Okay. At bilang panghuling palaisipan na rin para sa'yo, may binabanggit sa Kybalion na divine paradox. Medyo mind-bending to. Oo. Yung paradox, sa isang banda, sinasabi nila, from the view of the all, itong universe, parang ilusyon lang. Mental creation nga, di ba? Hindi siya yung ultimong reality. Pero, para sa atin na nandito, na nabubuhay dito, totoong-totoo to, may mga batas na gumagana. Gravity, cause, and effect, di ba? Hindi mo pwedeng basta baliwalain. Yun yung paradox. Absolute view versus relative view. So, ang tanong siguro, paano mo mapagsasabay yung dalawang pananaw na yan? Paano mo magagamit yung kaalaman sa mga prinsipyong ito tulad ng polarity, rhythm, lalo na yung mental transmutation, hindi para itanggi ang mga hirap o challenges ng buhay, Kundi para gamitin tong mga tools na to para maging mas mahusay na navigator. Para mas makontrol mo yung reaction mo, yung state of mind mo, imbes na maging alipin ka lang ng mga pangyayari o emosyon. Oo, isang bagay na sulit siguro nating pag-isipan.